Mabuhay mga Malaya at welcome sa Alternative Lifestyle. Ako nga pala si Batara at sa video na ito ay sobrang excited ko dahil meron akong ibabahagi sa inyo na isang gamit, well actually i-unbox ko pa lang, hindi ko pa nakikita, na napakahalaga para sa aking spiritual working. So kung interesado ka kung ano ito, panoorin mo ang video mula sa simula hanggang sa dulo. So tinanggal ko na itong kalahating side. Pero hindi ko pa again nakikita ang kabuuan nito. Ang haba kasi niya. So ang kampilan, ito ay actually parang traditional sword siya. So ang laman nito ay isang kampilan, isang kris at saka may konting brass na mga bangles. Pero dito tayo po-focus sa kampilan. Ayan. So ngayon ko pa lang talaga siya makikita din. Sa picture nakita ko na pero hindi ko pa nakita sa personal. Itanggalin ko na sa box talaga ha. Ay mabigat pala siya. Ay wait, meron pang nakakabit na scotch tape. So itabi ko na lang tong mga may mga accessories kasi dito. Parang mga ganito, mga bangles. Ayan. So ito, ayan. Ito ang kris. So, hindi akin ito. So, ang ganda lang niya. Mamaya tingnan din natin ito quickly pero hindi ito pag-uusapan. Ito na yung kampilan. So, mas mahaba siya. Ayan. Oops. Lagay muna natin dyan. So, ito muna tingnan natin itong kris. So, again, itong kris na ito ay hindi sa akin. Pero, napakaganda niya. Parang meron siyang copper metal or brass pala na nakabalot sa kanya. Yan. Ang ganda, 'di ba? Kita niyo ba? Sana kita niyo, no? So yan. At may copper design siya. Ay, ano ba 'to? Brass na metal. So ipasok na natin. At ilagay mo natin sa tabi. Kasi hindi akin yan. Ito talaga yung pag-uusapan natin. Yung kampilan. Kasi ito ay binigay sa akin ng isang Ginoo at isang binibini. Ito, hindi kasi nagpapabawal kasing i-mention yung name. At medyo heavy siya. So, ito ay so exposed yung gilid niya. Pero, ano ba to? Ayan. Pag nakalagay siyang ganyan, pwede siyang matanggal. Wala naman yung blade dito pala. Ayan. Ayan. Ang ganda niya. At ang tibay niya ha. Talagang single lang yung one side lang yung may tala sa kanya ito. Yung parang sa mga kutsilyo. Ayan. Tapos may pointy part siya dito, dalawa. Ayan. And then parang may mga pako. Hindi mo siya pako pero parang brass na design na parang pin dito. Ayan. At tapos dito mayroong buhok. Ang alam ko buhok to ng kabayo or kambing ba yun? Pero alam ko kabayo. So ayan. Dito naka-design. Tapos ito din yung kanyang hawakan, may ratan. Pero may balak pa ako dito na ayusin siya or i-redecorate or ano bang tawang term doon. Basta ilalagyan siya ng mga, ipipersonalize ko siya para mas maging maayos siya, lalo na sa mga ceremony. So mukha naman siyang matibay. Okay, so at least matibay siya, no? Hindi siya yung tipong nakakatakot hawakan na parang hindi stable. So, sobrang ganda niya. Mabigat lang talaga siya compare sa itak. So, anyway, yung kampilan, ginagamit namin to sa mga ritual na for protection. So, pwede rin tong isabit sa bahay bilang protection din para sa mga busaw o sa mga hindi maayos na mga nilalang na maaring makapagbigay ng hindi magandang karamdaman sa mga tao. Pero, ito ay ginagamit talaga namin siya sa mga seremonya katulad ng mga protection ceremony, pagsasagrado, may mga healing ceremony din, may mga blessing ceremony. So halimbawa may mga spirits din na mga hindi maayos na mga nilalang ay pwede ring itaboy gamit ito.
Maraming mga possible ceremony na pwedeng paggamitan nito. Kung napanood ninyo yung mga ilan kong traditional festival na sinare dito, may mga part na mahawak kami ng kampilan. Hindi lahat ng mga baylan ay basta-basta makakahawak agad nito. Kinakailangan meron pang merong pahintulot or merong kakakayahan na makontrol ang iyong panganito or pagdiwata para hindi ka basta-basta lang na magwala. Kasi hawak mo to so dapat yung mediumship nakokontrol na. So hindi lahat ng mga baylanon ay pinagkakatiwalaan para mag-perform ng pangampilan or maghawak ng isang kampilan sa oras ng ceremony. At nakakatuwa dahil sa ilang pinagdaanan kong mga rite of passage or mga sayawan or mga ritual na kasama ang aking punong baylan, pinahintulutan na ako makahawak ng mga ganito at pinagkatiwalaan na rin ako na humawak ng kampilan or ng ganitong klaseng bagay. Kasi syempre delikado siya. Pag ikaw yung isang baylan at hindi mo controlled pa o hindi mo pa control yung mediumship sa mga diwata, posible ka makagalaw or makakilos na maaari makapanakit ng iba kapag hawak mo to. Kasi sa panahon na nagretwal ang isang baylan at ang isang diwata ay pumaloob na sa iyong pagkatao, posibleng napakalakas ng impact ng mga gamit tulad nito. So ayun, and ito ay papalinahan or papausukan ko muna ito para matanggal yung mga kung ano-anong mga naka-imprint dito na mga enerhiya na hindi naman sa akin. So, ayun. And hopefully, nitong darating na mga buwan, magawa na siya ng traditional blessing na basta may gagawin akong blessing kasama ng punong baylan doon sa lugar kung saan saka ko nasasabihin sa inyo pag sigurado na nandoon na. So tara at gawin na natin ang pagpapausok sa kanya para ma-detach na ang mga hindi kinakailangan or mga hindi kaaya-ayang naka-imprint na mga energy or enerhiya dito sa ating kampilan. Sa bahaging ito ay hinahanda ko na yung pampausok at hinahaluan ko ito ng iba't ibang mga halaman or iba't ibang mga klase ng sagrado ng halaman at ugat para makatulong na mawala talaga yung mga dumikit na mga hindi kinakailangang enerhiya sa kampilan at maging ng sakris na rin. So, yung labas na part, pinakalagayan niya, yung hawakan, ayan, papausukan siyang mabuti. Hindi lamang yung pinaka-blade niya. So, ang kampilan kasi, or ang katulad nito na parang mga espada, ay ginagamit sa ritual sa amin, sa tradisyong sinusunod ko. Minsan gumagamit ng itak or ng sundang. So basta para siyang espada, mahalaga siya sa traditional na seremonya kasi nagpapahiwatig ito ng proteksyon laban sa mga hindi maayos na mga nilalang na maaring manggulo. So nakapagpataboy ito ng mga busaw o ng mga lagalag ng mga spirito na maaaring manggulo sa kasalukuyan namin ginagawa. Minsan may mga seremonya din na gumagamit nito para mabasbasan ng isang tao or bilang bahagi ng kabuuang seremonya na ginagawa namin o yung mga festival, ganyan. Pero mainly, pagbibigay talaga siya ng proteksyon sa paligid at pag-project or yung pagpapakita ng katapangan ng isang baylan din. Kasi kapag hawak ito ng baylan, nangangahulugan na ang baylan na yun ay isang mandirigma at hindi basta-bastang dapat naguluhin ang seremonyang kanyang ginagawa. Sa nakikita niyo sa video ngayon, lalagyan ko siya or pinubuhusan ko siya ng isang klase ng alak or inumin para paragdag din sa paghahanda sa kanya. At the same time, pinunasan ko din siya ng lana or langis para din ay maging mas maayos pa ang kanyang kabuang enerhiya or ang kanyang pagkakasagrado kumbaga. Although hindi pa ito yung pinaka-final na pagbasbas, ito ay parang
pang-una lamang. Meron talagang nakalaan dito na isang seremonya na gagawin para talagang maging formal ang pagkakasagrado niya. At kung magkakataon ay baka maibahagi ko ang ilang part nun kung mapapayagan tayong maibahagi. So, yun. Ang mga gantong klaseng sword or kampilan, hindi lamang dito sa Pilipinas, ginagamit din ito ng iba't ibang bansa na mga tagapamagitan sa iba't ibang bansa katulad ng sa Indonesia, Thailand, I guess sa Thailand nga yata din, China, lalo na sa Korea and Japan. So, same sense lang din, ginagamit nila itong protection at panaboy sa mga spirits or lalo na nga yung mga unwanted or hindi kinakailangan na mga nilalang sa paligid. Kinabukasan, hindi ako mapakali at talaga namang dumiretso na ako sa pagko-customize ng kampilan. Ilagyan ko to ng mga stones, mga natural na mga bagay na sagrado rin. At syempre, nilagyan ko din ng nganga dahil ito ang magsisilbing pagpupugay sa mismong spirit ng kampilan. So, kompleto ang set niyan. May tabako, apog, dahon at yung pinaka bunga niya. Tapos, nilagay ko to sa isang maliit na brass na lagayan. Bigay lang to sa akin. So, tamang-tama. So, ayan. At ito ay papalitan ko ang nganga kada magkaroon ng isang sagradong seremonya or malakihang seremonya. So, ayan. At actually, bago pa ang lahat ng to, bago pa ako maglagay ng mga palamuti at mga sagradong gamit dito sa kampilan, ay pinaukitan ko muna ito kay Chester Laparan ng Kapatid Crafts. So, ayan. At ang nilagay dito is mga prayer at the same time, mga sacred words. So, itong nasa bahaging na ipapakita ko sa inyo, ito lang yung pwede kong ipakitang part. Yung likod kasi, medyo personal ko na yon na prayer kaya hindi ko na pwedeng ipakita at saka may mga name ng diwata at mga abyan kaya dito na lang sa harapan. So ayun, I hope na nagustuhan ninyo ang aking kampilan na may baybayin. So maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga Malaya. Paalam sa ngayon.